Mukha siyang matalino. Siyempre, medyo close kami niyan dati. Mabait yan. Chick boy. Mabait. Nati-crush ko si Joseph. Wala, mabangis talaga yung dancer talaga. Alam ko lang ba siya. Yung tipong makaka-ride sa humor ko. Kasi may something na secret na gusto niyang isa yun. Di ba nga seminary na rin? Nag-ano siya? Seminaryo. May seminaryo tago? Sa Kristan? Oo, simbahan. Yung mabait. Hindi ko rin masyadong napapansin. Sino ba kasama mo dati? First year? Sa Bless? Wala yun. Mabait na lang din. Hindi ko siya nakita. Nakita ko mababalahibo yung kamay niya kasi magkalapit yung upuan namin. Ako, si Jason, si Boss, tapos si Buhok. Ay, si Joseph pala. Parang idol siya sa sayaw kasi magaling sumayaw si Joseph. Hindi ko nakita yun nung first year. Sorry, wait, DJ. Kasi parang siya na yung pinaka-close, pinaka-best friend ko sa lahat. Deep na tao. Tsaka magaling tumulong, magbigay ng advice. Kinikilig siya. Parang siya na yung naging ma-pride. Ayan, buddy-buddy. Parang sa mga trip ko, ayun, trip niya din. Ayun, may nakakausap ako sa Assassin's Creed. Moody. Moody. The best yan. Kaso lang, minsan moody, tsaka magulo kausap. Pero, ganun siya eh. Pero maayos kasama si Joseph and John. Magaling sumayaw. Tsaka... Tsaka emo. Ano, okay kasama. Parang medyo seryoso. Pero may sense na usap. Pag ano? Sige lang. Joseph, yung pag lagi ko siya ka-text. Ayun. Yung lagi ko siya ka-text. Kausap sa lahat ng bagay. Sa mga problems, heart problems, puro heart problems. Tuwing kailangan ko rin siya, lagi siyang nandiyan. Siya yung parang takbuhan ko kapag may problems, gano'n. Siya yung iniiyakan ko malagi, gano'n. Yung tinalo ko siya gamit si Manny Pacquiao doon sa Xbox. Cut. Sa Facebook One. Madami kasi, kasi siya yung pinaka. I know you want me. There's no other love that I'd rather have. No, there ain't no one else. Yun nga yung nag-music video ka. Hindi ko makakalimutan nag-away-away kami, Toroteros. Siya yung naging neutral, hindi siya naging bias, and ginawa ko siyang bridge para mag-ayos-ayos kami. Nung aakto siyang papakita niya yung male organ niya dun sa nagpa-physical exam kasi kami, sabi ilabas. Tapos si Joseph biglang tumayo sa Lucina. Biglang sabi yung doktor, hindi yan yung kailangan ko. Pag ina-assert ko siya kay Kat. Siguro yung nasa vegan. Siyempre iba yung arms. Wala sa vegan nun. Ay, wala ako sa vegan. Vegan na lang. Sorry, wala pala si Joseph nung sa Ilocos. Sorry baka sabihin nila nag-invento ako eh. Wala pala siya doon. Okay naman.
Joseph yung sa ano, sa bullets. So, bullets na lang. Kasama na. Sa bullets. Chubby, cute. Hindi, ano, exotic yung beauty niya. Ano, siopaw yung mukha. Pero ano ba to? Ayun, mukha siyang maarte. Maarte. Kay Michelle maarte. Maldita. Bossy. Na bitch. I love you, sister. Michelle, bossy. Mataray pala. Mataray. Kala mo ano, maganda siya. Si Michelle, tahimik pa siya dati. So yun, parang ano, may hin pa. Nung nakita ko pala. Tapos, yun, ang cute. Hindi ko maalala kung anong first impression. Ay, kung nakita ko ba siya noon. Pero, wala akong first impression. Napansin ko siya kasi wala akong masabi sa'yo, hindi ka mahalaga. Ganun pa rin eh, mataray pa rin eh. Tapos ano, may pagka-moody. Ayan. Madalas gusto niya, masusunod yung gusto niya. Malakas uminom, hindi nalalasing yun, hindi nagsusuka, maaga umuwi sa bahay. Si Michelle pala magaling mag-second voice, ngayon lang namin nalaman. Sa 4 na taon namin magkakasama. Tapos, si Michelle nalaman namin ngayon na maingay pala siya, hindi katulad dati na sobrang tahimik lang. Mabait, masungit, talino. Para siyang ate. Ate naman talaga. Tsaka, mapagkakatiwalaan. Ayun. Yan. Ito siya. Sobrang matawagin. Maarte. Tapos yun. Kita rin ko rin lagi. Tapos nalala ko ito rin. Hindi ko malala ko ito rin. Parang ko ba ako dito? Si Michelle, loyal. Hindi ko lang alam kung kanino. Mapera. Libre ko nun. Mataray. Grabe yung kapag demand. Demanding, pero okay na. Kasi kagano siya. Sabi niya, Son, gaganon lang. Isa natatakot ako yung naritisis. Na-pressure ako sa kanya. Pero okay na. Lasting impression. Wait lang, lasting impression kay Michelle. Nawaisip? Yun na? So yun na yun? Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Kay Michelle, ito talaga hindi ko makakalimutan sa'yo. Michelle, palag-aasa lang kami ng tungkol sa weight. Kasi ako payat siya, napakataba niya, yung palag-aasa lang kami. Wala lang magsuntukan kami. Nalasing noong 2009. 2009 yun, right? March 2009. Hindi ko alam. Ay, ewan ko na nun. Yeah, she's crying with shame. Tapos, di ko makakalimutan kay Michelle yung relasyon nila dati ng ex niya. Ayun. Nung nalasing, ilan? Laging lasing yun, basta paglasing. Ayun, yung pag kumakanta siya ng, alam mo na. Pangako, hindi kita iiwan. Yung uminom ako ng isang bote ng alcohol. Kasi nakita ko sila dito sa San Juan. Laging pag magkausap kami, hindi kami magkaintindihan. Hindi nag-meet yung pinag-uusapan namin, lagi yung magkahiwalay. Umorder siya ng pie a la mode. Pero sabi niya, di daw siya gutom. Kay Michelle, yung pagkaka-text ko siya, nagkaka-heart to heart kami dalawa. Tapos, madami kaming pareho na ayaw ng tao, pareho ayaw ng ugali. Ganon. Tsaka, syempre yung pinaka hindi ko makakalimutan, inasunta ko siya sa Star City, sa may horror. May nagulat ako doon sa isang virtual doon.
para sabihin sa akin, ito yung sasabihin may same ka, parang gano'n ito sa sabi lagi na kami ito kung uuwi dito. So, para akong nagagagagawin. Ano, overnight? Feeling ko ano eh, ginawa ko lahat yung thesis eh. Hindi, joke lang. Tama daw, tama. Naka-video pala to. Ano, nag-overnight ako. Ano, dito? Sira ko yung upuan nila. Ako na nakikikain, nasira ko pa. Buti na lang, mabait yung mama. Si Brichelle, ano eh, idol sa kantahan eh. Yung nagwa 100, hindi mo alam, nagwawala lang pala, kumakanta ng kung ano-ano. Yung banggit yung basta mataas ang boses, yung nakaka 100. Wow, hininaan pa!